Yun. Nilusob na ng joint operation ng PNP, CIDG, PNP SAF ang lungga ni Dato Adlaw at hinuli pati na ang misis niyang si Esther at si Bae Lourdes. Sa kay Bae Lourdes, 2 kaso ang naisampa na. Iba ito sa Supina kahapon, no? Dahil yung Supina kahapon, ibang kaso din yan. Siguro, sa aking opinion, napadalahan na sila ng Supina at di nila tinanggap din para sa preliminary investigation at posible na ang prosecutor office ay isinumiti niya sa korte ang kasong unjust vexation at usurpation of authority. Ito ang kaso kung bakit sila nilosob at hinuli ng joint operation ngayon. Una, doon ko nalaman sa isa sa mga nakabanteng pulis dahil nanonood din ako sa kanyang mga video, si Boy Gunner ng Mindanao. Itong mga videong ilabas ko, hindi ito galing sa akin, iniram ko una sa Do Suerte video at sa video din ng RPN Surigao at FM Station Surigao, no? Kung saan nahuli talaga ang grupo at may mga nakonbiska sa kanila. Tatalakayin natin ito. Okay, kung sila si Dato Adlaw, Bae Lourdes ay nagsagawa lang ng pagtitipon at pagsamba, di mangyari itong paghuli sa kanila. Lalo na kung di nangyari yung mga pagbabanta na ginawa nila sa social media at yung pagpadlak nila sa ilang establishmento. So di mangyari talaga ito. Imagine, mahigit na 5 taon sila naninirahan sa naturang location, sa naturang barangay na wala palang business, walang building permit ang kanilang lugar. So, di sana yan ma-raid sila kung di nila ginawa na sa kanilang sariling imagination may sarili silang batas at nag-expired na umano ang batas sa ating gobyerno pagkatapos ng mahigit 50 taon nag-expired na. Kaya ang kanilang batas na ang dapat masunod. Itong ipapakita ko na video, yung pagbasa sa PNP na babae kay Bae Lourdes, kaugnay sa kasong kinaharap. 2 ang kaso, no? Una, yung usurpation of authority at pangalawa, yung unjust vexation, no? So, dito nag-react pa si Bae Lourdes nang sinabi ng PNP na kung wala kang pera, kung wala kang pera para makakuha ng abogado, ay bigyan ka ng gobyerno. Nag-react siya, hinuli na, bigyan pa. Ito. Madam, good morning. Basahan mga bayan. Kamo, dagko na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Kunda ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua.
So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bago kanimo. Sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasara sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot tabanan. Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Kaya mga abogado. Yan, nag-react talaga siya, no? Dahil sabi niya, hinuli na pagkatapos tulungan. Oh, hinuli na pagkatapos tulungan. Sandali para sa mga di makaunawa ng Cebuano. Oh, hinuli na. Good morning. Basahin mga ngalan. Sabi niya, basahin mo na nga yan. Oh, sabi ng PNP, basahin mo na nga yan. Isasali natin ng Tagalog para sa di makaunawa. So, ito, binasa ng PNP. Gamo, dakpo na mo, kay naa mo, warrant of arrest So, huhulihin namin kayo dahil meron kayong warrant of arrest. for usurpation of authority under Usurpation of authority. Article 177 of the RP. Yan talaga, ang problema kasi meron silang sariling interpretasyon at sariling imagination. Itong katabi ni Bae Lourdes, ito ang asawa ni Dato si Esther, no? Santilas ang asawa. May mga maliliit pa silang mga anak, kawawa itong mga maliliit nilang mga anak. Turn over daw sa DSWD. Una ikaw, Madam Bay Lourdes, na Si Bae Lourdes, itong matapang na ito pag mag-live na binigyan lang ng 72 oras daw. Ito, tapos na ang kanilang 72 oras. ka another warrant for unjust vexation. So, 2 warrant ang sa kanya, unjust vexation at ang usurpation of authority. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bago kanimo. Sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasara sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para So, yun, nag-react siya na kung wala kang pambayad para sa mga abogado, ang gobyerno ay magbigay sa iyo ng libre motabang kanimo. para tulungan ka. Kasabot tabanan. So, tinanong siya ng PNP, naunawaan mo ba ito? Nag-react siya, mutulong? Tulungan? Mutabang? Didakop na, mutabang? So, nag-react talaga siya. Tulungan? Hinuli na? Pagkatapos tulungan? Nakasabot siguro ma'am. Sabi Ayan. Tinanong siya, naunawaan mo ba yan? Ma'am, sa Bisaya. no? O, sige ma'am. Kaya mga abogado. So, ano kaya ang mangyari dito? Sandali, adjust muna natin ang video. Ano kaya ang mangyari dito? Baka di talaga sila kukuha ng abogado o di mapadlak sila. At ito din ang grupo ni Dato Adlaw, no, binasahan ng PNP sa kasong usurpation of authority. Sayuran ninyong tanan, ilakok ka mo sa salaod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini niya ni acting presiding judge, Judge Chuma. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod, namuhanap kung pagaling mo ninyong abogado, kung aduna sa mo'y katungod, nga kung wala mo, dili mo mag-afford sa usang abogado, ang gobyerno o imuhatag niya kaninyo. Nasabtan ka ninyo ang tanan ninyong mga Yan, tinanong din sila. So, sa grupong ito, ibig sabihin na yung kaso lang na usurpation of authority. Pero iba kay Bae Lourdes, ang kaso talaga, dalawa sa kanya. No? Unjust vexation at usurpation of authority. At iba pa rin yung kaso na ipinakita natin na sa isang uploaded video, yung pinadalhan sila kahapon ng subpoena sa city prosecutors na di nila tinanggap. So, yun ang pagkakataon na marinig din ang side nila
yung counter affidavit sana, no? Pero di nila tinanggap. So iba din yun na kaso. Ito, dalawa muna na warrant of arrest. Posible na sila ay nakatanggap na ng supina noon at binabaliwala nila. Kaya nasumiti ito sa korte at ang korte nagpalabas ng warrant of arrest, usurpation of authority at unjust vexation. Meron pang ibang mga kaso dahil patong-patong kasi ito. Ako ka mo, isa sa laot, Si IDG ang nagsabi, hinuli ko kayo sa kasalanan na vision of authority. sa kanila lang ito. Kawawa naman ito mga nadamay. Pero naalala niyo, nanawagan ang HIPI si Police Colonel Attorney Lokban, di ba ba, na sa mga nasa loob ng lungga ni binigyang pagkakataon para sumuko. Dahil sabi niya, kung sakaling lalabas ang warrant of arrest, sigurado talagang lahat sila ang huhulihin. Nag-i-issue kini niya ni acting presiding judge, Judge Chua. So kamong tanan, adun na mo'y katungod sa kahilom, adun na mo'y katungod. So, bawat isa sa inyo, yon binasahan sila sa kanilang rights. Meron kayong authority na mananatiling tahimik Namuhanap pagalingon ninyo. at meron kayong authority na maghanap ng sariling abogado. Abogado, Mga kawawa talaga, taga saan kaya itong iba, no? Dahil sabi nila, taga ibang lugar umano itong nadala nila ni Dato Adlaw. adun na sa mo'y katungod na kung wala mo, dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno Bago lang sila naglagay ng bomba, yung puso, no? Naglagay sila dahil naputulan sila ng tubig. mo imuhatag niya. Bago din natapos ang paglagay, ito na raid sila. Ninyo. Para bang nasa damdamin at isip nila na di talaga sila mahuli. Kaya kung maalala ninyo, ito si Dato Araw, kahit na si Bae Lourdes, naghahamon pas, ako ang hulihin ninyo, ako ang nag-utos sa kanila. O kaya dalawa ang sa kanya, no? Unjust vexation, usurpation authority. Sa ganito, sa pag-raid pa nito, meron pang kahapon na supina na di nila sinagot, no? Malaman sana kung ano yung mga kasong isinampa kung saan binigyan sila ng supina kahapon pero di nila tinanggap. Nasabtan ba ninyo ang tanan ninyong mga katungod? Pastor, nasabtan ba ninyo? So, yun ang sabi ng CIDG. Pastor, naunawaan ba ninyo? Inyo kasi mga katungod. No, yan ang pagbasa. Ito ang courtesy kay Duswerte. Nanghiram ako sa kanyang video kay Duswerte ito. Ang pag-raid ng CIDG at PNP SAF sa area. Ayan, ang pagpasok sa mga PNP SAF, kanina, doon ko kasi nakita talaga dahil nanood din ako sa mga video ng naka-assign na PNP diyan sa labas sa kampo ni Dato Adraw kay Buig Gunner ng Mindanao. No, hello. Palagi kong nagsubaybay din sa kanyang video. At doon ko nalaman, hinuli na si Dato Adlaw at ang mga kasama. At may nakita akong unang video, di ko alam na video pala yon galing kay Duswerte dahil tinakpan kasi ang mukha niya. Kaya di ko ginamit yung tinakpan ang mukha. Ito mismo courtesy kay Duswerte. Sa kanya itong video. Ito sa di pa binasa ang warrant of arrest. So inita ko man sa ato ang area ko man mga kasarianon. Pag-serve ng warrant of CIDG of sa
asa na ang sabi nila na kapangyarihan nila, araw, tubig, lupa, yung apat na elemento, no? May kapangyarihan sila mag-control nito. Ito, sa kanyang video, makita natin, nag-prepare pa ang PNP SAF at CIDG pagpasok sa naturang area. May nakita ko isang video na tinakpan itong mukha sa nag-video, kaya di ko yun ginamit. Ito na sa kanya, courtesy sa kanya mismo. Ayan, di pa sila nakapasok dito. Pinaalam pa dito na may warrant of arrest sila, usurpation of authority. Okay, pinasok na, pinasok. CIDG, PNP SAF. Labas kayo dyan, labas kayo dyan. Dapa, dapa. So pinadapa nila. Alam niyo naman, meron silang mga matatalim at matataas na mga itak, di ba? May samurai pa. Pati babae. May mga pulis na babae din silang kasama. Babae, ano mga babae, ma'am? Okay. So, Babae! yun, nakaputi si Dato Adlaw, no? So, this is RPN din, Surigao, ha? Sa mga media, ako ilang bisis ako nakasama ng mga ganitong raid. Magiging problema din ito sa media nakasama sa PNP. Bakit? Dahil ang media nalagda sa mga nakuha ng PNP, na konfiska ng PNP, ay magiging isa sa mga witnesses sa korte din ang media. May request, paki-zoom daw sa video. Sige, pa-zoom natin ang video, ha. Ulitin ko, courtesy sa may-ari dito, Swerte, at lalo na sa Surigao RPN din, at sa FM, ginamit ko ang kanilang video, hindi ako may-ari sa video. May nag-request na paki-zoom sa video. O sige, paki-zoom natin. Yung nag-video na makita ninyo, siya ang may-ari sa videong ito, ha. Ito. Ulitin ko, yung makita niyo nag-video sa itaas, siya ang may-ari nito, kung saan ginamit ko lang. Courtesy sa kanya mismo.
Pati babae. Kaya marinig natin yung iyakan ng mga bata, kawawa mga bata dito na nadamay sa kanilang mga magulang na umanib sa naturang grupo. Yan, makita natin, yan, si Dato Adlaw, nakadapa na, no? Nakasuot ng puting damit, naka-short man lang. Babae! Babae! Babae, dahil meron din sila mga babae na mga pulis dito. Yan, pumasok na mga pulis na babae dahil may mga babae talaga. Dato na si Dato Adlaw nga sorry ko ano no. Kuha na. Pwede mo sa sunod na? Pwede makapasok ang media. Basta media ka, pwede ka makapasok. Dahil ikay isa sa mga lalagda din sa mga nakonpiska ng PNP. Pero hindi hanggang dyan. Magiging witness ka rin at haharap sa korte. Ay, bilhin na. Yuko kayo, yuko. Yan, makita ninyo, ito, nakadapa, nakayuko talaga si George Santisas alias Dato Adlaw. Ito si Bae Lourdes, ang kanilang reyna. Bae Lourdes, ang kanilang reyna. Kinuha siya sa PNP babae. Si Dato Adlaw, George Santisas. Pinatindig na pala si George Santisas. Si Bae Lourdes, Infanta, ang reyna nila. Ayaw kayo! Isasagilan yung lalaki! Ito na ang mga hinahamon ni Bae Lourdes, ang kanilang reyna, na ako ang hulihin ninyo, ako ang naglagda. Ito na. Ayaw bailor! Isasagilan yung bailor! O yung lalaki dito! O bailor ba? So at least guys, walay nahitabo na pagpanukol sa mga grupo sa tribal. Ayon sa nag-report na ito, at least walang umanong nakipaglaban sa tribal. Di po ba sabi ni Bae Lourdes, yung mga kasama namin dito, hindi ito matatablan. Mamahimong successful ang operation ko man. O yung bailor dito! Kung hindi kami pagbulit, gano'n din na sa puyo. Lahat sa labas! Bosas! Yan, ito. Nagtabi na sila. Nagtabi na ang reyna at ang dato. No? Si Bae Lourdes at si, ito. Bago ito nangyari,
may mga PNP na nakabantay sa harap at sa likurang bahagi. Kaya nga, palagi akong nag-monitor, lalo na doon sa channel ni PNP member, pangalan sa kaniyang Facebook channel, Boy Gunner ng Mindanao. Successful. Grabe. So dili sila makagawas guys kay natin ito ang mga tropa po diri gatang. So, yun, Sa yung pansimbag kasi nang niwang naman na. Salot sa tanan dari pa. Okay, ulitin ko, courtesy sa may-ari sa video. Ginamit ko lang, hindi ako ang may-ari sa video ito. Lalo na sa Duswerte, no? At sa RPN Surigao. Ito mga nakonfist ka. Naawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlak ka na. Napasakaan na gid siya kas. Daming mga, yung mga anting-anting nila. Daming mga anting-anting. Yung mga itak nila, yung samurai nila. So, matagal na ito sila. Kung alala nyo, yung interview ng barangay kapitan, mahigit 5 taon na ito. So, hindi mangyari sana ito na i-raid sila, may kaso sila kung nananatili sila dahil itong si Dato Adlaw ay nakasuot ng abito na parang pare talaga. Nagsimula umano yon, background para sa mga bago lang, nagsimula umano yon na nagiging pare siya, motor cab driver ito ng Tandag. Dahil sa kanyang panaginip at umanib siya sa grupong federal. Nag-viral dahil yun talaga. Kinandado nila ang ilang mga establishmento dahil may sarili silang batas daw. Nag-expire na ang sa gobyerno. Yun. Dito, isinakay na si Dato Adlaw. Sandali. Naawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlak ka na. Ito, isinakay na sa PNP Mobile. Ito. Tuwang-tuwa ang mga tao nang nahuli sila. So, nagpapasalamat pa ang mga tao, no, na napadlak na. At si Bae Lourdes, ang kanya, 2 kaso. Usurpation of authority and unjust vexation. Iba yung kasong pinakita natin kahapon, no? Iba yon ang supina. Yung supina, ibig sabihin, may kasong isinampa sa kanila. Kaya, dahil may kaso, binigyan sila ng pagkakataong masagot, counter affidavit. So, ang naturang status sa kanila, paglabas sa supina at sagutin nila yan, ay respondent pa sila. Pero, pag magsagawa ng resolusyon ang prosecutor at madulog yan sa korte at ang judge ay maglabas ng warrant of arrest sa kanila, o accused na sila. No? So, ibig sabihin, dahil may nalabas na warrant of arrest,
malaking posibilidad na may supina na binabaliwala nila tulad kahapon. At ito, inalabasan sila ng warrant of arrest. So si Bae Lourdes, dalawa ang kaniyang kaso. Madam, good morning. Basahin mga ngayan. Gamo, dakpo na. Sandali. Ito. Madam, good morning. Basahin mga ngayan. Gamo, dakpo na mo kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Unya ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalong aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bago kanimo sa bisan diin nga hukuman. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado o kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo katag niini nga libre para mo tabang kanimo. So dito, nag-react na siya dito na hulin ka dahil sa kasong usurpation of authority and unjust vexation. Kung wala kang pambayad sa abogado, tulungan ka ng gobyerno para bigyan ka ng abogado. Kasabot ba Tabang. tanan? Mutabang. Di takap Sabi niya, tulungan, hinuli ka na. na mutabang. Pagkatapos tulungan. Nakasabot siguro ma'am, Bisaya, no? So, naunawaan siguro nimo ito, ma'am, sa Bisaya. Sige ma'am. Kaya nga. Kahapon, ang kaharap sa nagdala ng supina, ito si Esther Santisas, na sabi niya, di namin yan tatanggapin. Kaya inuwi yung supina. Ang pagkakataon na sagutin sana nila sa pamamagitan ng counter affidavit yung reklamo. Abogado. So, yun. Dalawa sa kanya. Unjust vexation at ang usurpation of authority. Pero dito, sa mga kasama, usurpation of authority lang. Ayuran ninyong kanang ilakop ka mo sa salaot sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini niya ni Acting Presiding Judge Judge Chua. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug pagalingon ninyong abogado, ug aduna sa ko'y katungod nga Sabi ni God's Dog, tama naman si Bae, bakit pa bigyan ng abogado yan na wala naman yan sa katinuan. Pero ganon talaga, no? Ang proseso, ganon talaga ang proseso. Bigyan talaga ng pamahalaan ng abogado kung wala silang pera pambayad ng abogado, usually sa public attorney's office. kung wala mo, dili mo mag-afford sa utak abogado, ang gobyerno o imuhatan niya sa inyo. Nasabtan ka ninyo ang tanan ninyong mga katungod. Pastor, nasabtan ka ninyo. Inyo kini mga katungod. Yan. So, si Dato Adlaw at Bae Lourdes are signing off. Okay. Ulitin ko, courtesy sa video na ginamit ko lang galing ni Do Suerte. At salamat din sa update. Doon ko nakuha sa PNP na nakabantay sa harap na bahagi sa si Boy Gunner ng Mindanao. At sa FM Surigao at RPN Surigao. Maraming salamat po. Abangan natin baka may press conference si Police Colonel Mariano Lokban, Attorney Mariano Lokban o kaya ang mayor mamaya kaugnay sa paghuli nitong mga miyembro at si Dato Adlaw at si Bae Lourdes. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic.
Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.